Shout out mo muna si Kuya Bal sa bike mo. Bike ko na. Sure ka? Kukuhanin mo na yung bike mo kay Kuya Bal? Bye, ba? So, dito tayo. Uy, Rob. Transfer mo na daw pera ni Reyna. Ma-shoutout ka na, Reyna, yung mga pera mo. Shoutout ko po sa bangko na rin ako. Oh, may bangko na yan si Reyna. Oy, maano naman kayo? Ayan, mega love shoutout. Isang magandang araw po sa ating lahat. Eto na guys, no, narinig naman ninyo sa ating intro. Sa live ni Rowie Name noong nakarang araw, eto na, pinag-uusapan, tinatopic, yung di umano'y pera daw ni Reyna. So, sa madaling salita dito, hinahabol. Yung daw pera ni Reyna, nung si Reyna ay nasa Kalinga pa. Ang perang ito guys, pakiclick ng thumbs up. Wala na tayong ligoy-ligoy. Rowie Name, sino ka, ano karapatan mo para habulin yung di umano'y pera ni Reyna nung si Reyna ay nasa Kalingap? Anong karapatan mo para maghabol? Ha? Yan bang pera ni Reyna na sinasabi mo na binabanggit mo at inuutusan mo yung bata na manawagan sa pera at sa bike? Yan bang perang iyan ay nanggaling sa'yo? Yun ang tanong. At sa live ninyo, eto guys kung tutusin hindi na natin dapat reaksyonan to. Pero gusto ko lang ipaunawa kay Rowie Name. Ano ang karapatan mo na maghabol sa perang hindi naman sa'yo? Ha? At bakit hindi mo muna tanungin yung mga sponsor na nagbigay kay Reyna nung panahong si Reyna ay nasa Kalinga pa, na ito ay sila Founder Ann? Merong man pera na nakita ninyo na ito ay bigay kay Reyna, bakit hindi ninyo tanungin si Founder Ann kung nasaan ang pera at wala kang pakialam doon? Wala kang karapatan doon sa perang binabanggit mo na sinasabi mong tinuturuan mo si Reyna ng manawagan tungkol sa pera at si Reyna ay may ATM na. Unang-una, ang pera na binabanggit ninyo hindi galing sa inyo. Rowie Name, hindi galing sa grupo mo. Wala ka ring karapatan na maghabol sa perang iyan dahil iyan ay galing kila Founder Ann. Tanungin mo muna si Founder Ann patungkol dyan sa perang binabanggit mo kung ano ang nangyari, kung ano ang naging desisyon ng mga sponsor na nagbigay. Dahil ang pagkakaalam ko, hindi ko sure, hindi ako sure. Ang pagkakaalam ko, na ang perang iyan ay tinutulan na. Hindi ko sure, ating bibigyan ng separate video. I-clear natin na pagkakaalam ko, dinesisyonan ng mga sponsor na huwag nang ibigay kay Reyna dahil si Reyna ay wala na sa Kalingap. Kung sakali man si Reyna ay bumalik sa Kalingap, kay Reyna ilalaan ang pera para sa pag-aaral niya. Pero kung dahil na sa inyo, kinuha ninyo, winakwak ninyo si Reyna, hindi para ibigay ang pera sa inyo. O bakit? Ano din ang karapatan mo at ikaw ay naghahabol sa perang hindi naman nanggaling sa bulsa mo at hindi naman nanggaling sa sponsor ninyo? Rowie Name, ang pera na ito ay paulit-ulit mo tinuturuan si Reyna na manawagan kay Kalingap Rob, ang perang iyan ay hindi inaangkin ni Kalingap Rob at ang pagkakaalam ko ayan ay nasa bank account para sa kinabukasan ni Reyna. Okay? Malinaw, walang umaangkin. Para yan sa kinabukasan ni Reyna, sa pag-aaral ni Reyna. Katunayan yan ay nag-aaral si Reyna, winakwak ninyo, ginapang ninyo si Melanie. So bakit ibibigay ang pera sa inyo? Ano ang karapatan ninyo na hawakan ang pera na galing sa grupo ni Founder Ann? Walang umaangkin na pera, Rowie Name. At wag kang mangahas, wag kang mag-interest, wag mo turuan yung bata na yung pera ay ipadala kay Reyna. At sino ang mamamahala ng pera? Ikaw? Ikaw ang naghahabol? Ang lakas naman ng loob mo. Ang kapal naman ng mukha mo na maghabol ng pera hindi naman sa iyo, na hindi naman nanggaling sa bulsa mo, na hindi naman nanggaling sa grupo mo. Mangahas ka kunin. Kung yan ay galing sa grupo mo, galing sa bulsa mo, ay hindi. Inuulit ko, ang pera ay hindi inaangkin. Yan ay nakalaan kay Reyna para sa kanyang pag-aaral. Hindi po pwedeng sasabihin na sige, ilalabas, ipakakawalan ng pera. Sinong maghahawak? Ikaw? Inalisan nyo nga na karapatan si Melanie, na dapat si Melanie dapat ang nag-iintindihan. Bakit pati sa pagpapagawa ng bahay, pinagawa ninyo ng bahay, ikaw lang din naman ang nakatira. Ginawa mo bakasyonan.
Na dapat ang bahay na yan, once na yan ay nagawa, natapos na i-turn over na ninyo, i-surrender na ninyo. Kung sino yung beneficiary ng bahay na iyan, ibigay ninyo sa pamamahala, sa pangunguna ni Melanie dahil siya ang ina at anak si Reyna. Si Melanie at si Reyna ang dapat na nandiyan, hindi kayo. Ito guys, ang pinakamahirap dito, pinagawa ng bahay. Ito guys, ang pinakamahirap dito, pinagawa ng bahay. Sino ang nakatira? Si Rowena. Bakit ganon? Dapat, ibigay ninyo, surrender ninyo, i-turn over ninyo kay Melanie. Si Melanie ang titira kasama ang kanyang anak na si Reyna. Pero bakit ginawa mong bakasyonan at hindi ka na halos makaalis-alis dyan sa pamamahay na iyan? Ano ang ibig sabihin niyan? Tapos ngayon sasabihin mo sa live mo na ang bahay daw kuno ay hindi raw ipinangalan kay Melanie. At doon daw ipinangalanan kay Reyna, ipinangalan kay Reyna. Yung bata na alam ninyo na hindi kayang magdesisyon, hindi kayang mamuhay ng mag-isa, na hindi kayang alagaan ang sarili niya dahil may sakit. Bakit diyan nyo ipinagkatiwala sa mismong bata? Dapat doon sa ina na kaya niya magbayad ng buwis, kaya niya magbayad ng amilyar, kaya niya magbayad ng mga bills ng kuryente. Bakit kay Reyna nyo inano yung bahay na dapat ay doon sa ina? Ha? Sino mag-iintindi yan? Anong ginawa ninyo? Kinuhaan ninyo na katulong at ginawa ni Rowena na bakasyonan na halos hindi ka na umalis, Rowena, sa bahay na yan. Mukhang naisahan dito si Melanie. Yan ang pinakamaantot dito. Dapat, Melanie, isip-isip ka din muna. Ha? Na ang anak mo ay nagagamit. Nagagamit lang for content. Ha? Ngayon, wala ka palang karapatan dyan, Melanie. Ano ang nangyari? Darating ang panahon, hindi natin alam kung si Reyna ay magkakaroon ng wastong pag-iisip. Hindi natin alam. Ewan ko, darating ang panahon. Kung ano man meron na sinasabing bahay daw kuno ni Reyna, maglalaho yan at parang bula. Asahan nyo. Ngayon pa nga lang, nasa halip ang bahay na yan para kay Reyna. Ano nangyari? Dapat si Melanie ang nandiyan kasama ni Reyna. Ano ang ginawa nila? Kinuhaan ng kasambahay. Kinuhaan ng katul ng yaya at ginawang bakasyonan ni Rowena. So, ano papel ni Melanie dito? Melanie, ano papel mo dyan? Anong assurance mo, Melanie, na ang bahay na yan ay talagang mapupunta kay Reyna? Hanggang kailan? Ha? Si Reyna ba? Bukas makalawa ay gagaling na para yan ay madesisyon na niya at masabi talagang kaya ba niya ipaglaban ang bahay na yan? Kaya ba niya magbayad ng mga amilyar ng buwis o ano paman? Ayun ang kamalian din dito, guys, ni Melanie. So, balik tayo doon, ha? Tinuturuan ni Rowena na itong si Reyna ay manawagan patungkol sa pera. Ang pera, Rowena, wala kang karapatan na habulin dahil hindi yan ang galing sa iyong bulsa. Hindi yan ang galing sa inyong grupo. Galing yan sa grupo ni Founder Ann. Okay? Tanungin mo muna si Founder Ann. Oh, meron pang ibang mga nagbigay ng pera. Hindi ko lang alam kung sino yung mga pangalan. Pero ang pera iyan, nakalaan para kay Reyna na pag dumating ang tamang panahon at si Reyna balik sa kalingap, gagamitin ni Reyna ang pera. Kaya kayo, Melanie, huwag kayong kampante. Ha? Huwag relax. Hintayin natin ang tamang panahon. Dahil sa ginawa ninyo na si Melanie pala ay wala din palang karapatan sa bahay na iyan at talagang si Reyna lang ang inyong tinutukan, pagtulong nga ba? Ang motibo? Pagtulong kay Reyna? O atinan ninyo ang sitwasyon. Ginawang bakasyonan na hindi ka na halos umalis-alis sa bahay na yan. Na sana bigyan mo ng privacy si Reyna at si Melanie. Na si Melanie ang mismo mag-aalaga sa kanyang anak. Ano ang ginawa mo? Ngayon, wala ka palang karapatan dyan, Melanie. Wala ka palang karapatan. Ano ang ganansya mo? Ano nakikita mo? May ampiyas ba? Ha? May tapal ba? Na pera? At kaya hinahayaan mo na lang na ganyan? Usahan tayo, guys. Darating ang panahon, magkakagulo-gulo, magkakaaway-away ang mga magkakaalyado na yan. Usahan tayo. Ang bahay na yan, sino ang naghahawak ng titulo? Kung ito ay nakapangalan kay Reyna, at di umano sabi ni Rowena, ang lupa daw ay nakapangalan kay Reyna. Alam daw yan ni Vincent Calyada at alam daw ni Kalingap Ram. Nasaan ang titulo? Ang bahay, kanino nakapangalan? Sino ang naghahawak? Kaya Melanie, gising ka. Gising.
Wala ka palang karapatan. Ano ang nangyari? Bakit ka pumayag na inalasan ka ng karapatan? Na kung tutuusin, dapat sa iyo nakapangalan dahil ang anak mo ay sabihin na natin, wala pa sa wasto na kaisipan. Kumbaga dahil yan din ay minor, under mo pa. Ikaw dapat ang naghahawak ng mga papel. Ikaw dapat ang nasa poder mo sana ang iyong anak. Ikaw ang mag-iintindi sa iyong anak. Pustahan tayo, Melanie. Darating ang araw na gamit ang iyong anak. Ngayon pa nga lang, kita ninyo ha, pagkagawa at pagkagawa. Diyan na humimpil ang Rowena at hindi na halos maiwan-iwan ang bahay na yan. Binablog, ano? Tingnan nyo ha, binablog, kino-content si Reyna. Gising ka, Melanie. Huwag mong hintayin na bandang huli ay mauuwi sa wala. No? Ayun na guys, ang pera, Rowena, huwag kang maghabol sa perang hindi sa iyo. Wala kang karapatan, huwag kang mangahas. At tanungin mo muna, ang mga nag-sponsor diyan kay Reyna, walang umaangkin sa pera. Yan ay para kay Reyna, oras na dumating ang takdang panahon na si Reyna ay bumalik sa kalingap, kay Reyna yung gagastusin. Wala kang karapatan. At bakit sino ka na sabihin mo, ipadala na? Tuturuan mo ang bata na ipadala na sa ATM at may ATM na. Si Reyna, pati bike, hinariyaw, wala na bike. Tinapon na sa basurahan, huwag ninyong hanapin. Dahil pinapupuntahan sa lighthouse para kunin, pinuntahan ba ninyo? Hindi. No? Ayun na. Guys, abangan nyo ako sa aking next video. Ang Balahuran Federico, mag-iingat kayo sa ginagawa ninyo dahil baka ang mangyari, ang pagsisisiin na sa huli, merong batas. Ha? May batas tayo. Guys, abangan nyo ako sa aking next video. Mega love shoutout po. Pakiclick ng thumbs up yung may gusto lang po. Wala po sa pilitan.